Muli magandang gabi po muli at ipagpapatuloy muli natin ang ating paggawa ng content sa tinatawag nating Electronic Service Technician. Okay, so nakaraang content natin, nawalan po tayo ng audio, no, ng sound. At doon natin na kailangan may okay. Kailangan ay makumpleto natin yung tinatawag nating ohms, resistance, continuity, reading. Kailangan makumpleto natin itong tatlong ito. Okay? Yung pamamaraan ng pagtitester natin, ang ohms reading, okay, so ito po yung 5 pamamaraan natin at pagpapatuloy uli natin ngayon ang ating pagbabasa sa tulong ng ating judge, ang multi-tester natin, ang analog multi-tester reading. Okay, so nakita ba may yung ohms, resistance, continuity, yan po ay magkakasama magkakasama po yan sa range position natin ng tinatawag nating multi-tester. So yan po, range position. Alin ba yung range position? Yung times 1, times 10, times 1K, at times 10K. Okay, isama na rin natin dyan, yung pang-apat, yung capacitance reading. Capacitance. Yan. So, medyo mahaba-haba ito, So, capacitance reading. Ang binabasa nito ay ang tinatawag nating capacitor. Capacitor. Okay. So, diyan po yan, ohms reading, resistance reading, continuity reading, capacitance reading, Diyan po yan sa times 1, times 10, times 1K, times 10K. Yung ba yung times? Pang-multiply. Okay. So, ipagpapatuloy natin ngayon. Ito po ay sa content na ito, ating ipagpapatuloy, baba mo muna uli dito, Okay, sandali. Dito muna. I-zoom mo dito muna, At mabilisan ko lang ipapaliwanag muli ito, At sabi ko nga ay kailangan natin itong basahing mabuti, Okay. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.5, 3, 3.54, 4.55, 5.56, 6.57, 7.58, 8.59, 9.5, 10. So, 0.5 ho. From simula sa 2 hanggang sa 10 ay 0.5 ang ating idadagdag bawat linya, bawat guhit. Okay? So, pagdating sa 10, nakita na ba may? By 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pagdating sa 20 hanggang 50 by 2, ang dadagdag natin sa bawat guhit, magdadagdag ng 2. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50. Kagaya na sabi ko, bawat content natin, kailangan nating ulitin para ma-practice at habang tayo ay nag-a-actual ng tuloy-tuloy, lalo na sa paggawa na ng actual na pagre-repair, pagkukumpuni, ay napakahalaga nito. Kaya po, bakit inuulit-ulit ni Sir John? Kaya nga ho, ay laging kasama yan. Hindi tayo makaka-repair ng mga component, mga electronics gadget, mga
computer o sa mga cellphone kung hindi natin kasama itong tester. No? Nung nakaraan, nakita nyo yung aking pagkakamali, si tester ang nagtama. Ano? Ato tayo sa 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Ha? Nakita ba may pagdating na dito na? Ha? Sa 100, magdadagdag tayo ng bawat isang guhit ay 20. 120, 140, 160, 180, 200. So may maliit na guhit na hindi ka-label o kalahati lang ng guhit ng 200. Ano? Yun ay 250. By 50. 250, tapos may dalawang kalibel o kaguhit. May dalawa, tatlo. Tatlo. 300, 400, 500. No? 500, dagdag uli ng 500, 1,000. So, 1,000, dagdag pa ng 1,000, 2,000. O yung 1,000, inuulit ko, ang ibig sabihin nun ay K. Yung ibig sabihin natin ay K. So, kaya sa ohms, mayroon tayong sign symbol na ohms. Yung tinatawag nating K ohms sa symbol. Okay. So, ngayon, dito tayo natapos. Mayroon akong yung color coding, yung color coding, kapag tayo ay naggagawa na ng actual sa content ng paggagawa ng project, mababalikan natin itong color coding. Kita ba na ito, itong color coding na ito. Ngayon, nandito tayo sa resistor pa rin ulit tayo, Sa resistor pa rin tayo. Dahil dito, kagaya na sabi ko nga, itutuloy-tuloy natin, simulan natin ang resistor. Okay, taas mo ba dito? Kaya mo bang ipakita dito? Itong nakikita sa taas, yung taas na ito. Ito. Ito, yung pangalan. Ayun, yung pangalan, kita nyo. Yun. Ito muna tayo, nandito tayo sa pamilyang resistor, sa pamilyang resistor, ito. May pamilyang kapasitor, pamilyang diode, pamilyang transformer, pamilyang transistor, at pamilyang integrated circuit. Nakikita ba itong mga tinuturo ko? Pasadahan mo ulit ito. IC, integrated circuit, transformer, number 5, number 4, transistor, transformer, diode, capacitor, sinusundan mo ito, and resistor. Okay? O yan. Dito muna tayo, Andito muna tayo. Ibaba mo dito sa may tester. Ibaba mo. At ipapakilala ko ang mga bawat pangalan ng mga resistor, o pamilyang resistor. Ito. No? Itong hawak ko. Ayan, may hawak akong. Ayan, itong mga hawak kong ito. Kita ba itong mga hawak ko? Pakita mo na yung tester, sa tester. Okay. Itong isang ito ay Shemeka. Ito tayo natapos. Meron ditong tinatawag na W220 kilo ohms. Ito. Sumunod di kay Mika, mayroon tayong wire 1. Wire 1, Ito yung wire 1 na ating actualin. At itutuloy natin ito dito. Okay? At pagkatapos nito, ito na yung ating ipagpapatuloy sa pamaraan naman ng pagbabasa ng voltahe. So, dito muna tayo sa ohms, continuity, at saka capacity. Capacitance. Okay. Meron tayong potentiometer. Meron akong dalawang hawak na potentiometer. Nakikita ba mo ito? Itong hawak ko. Pakita mong mabuti. Maisuso mo ba ito? Nakikita yung B1? B1 ba yan? B1K? 1K. Yung isa, wala. 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 So, yung isa, 1K. So, ano ba ibig sabihin ng 1K? Kilo. Ibig sabihin, 1,000 yon. Babasahin niya ni tester, Nakita ba si tester, Okay, babasahin yan. Ngayon, ano ang pagkakaiba
ni potentiometer, ang pagkakaiba ni potentiometer kay Meka. Anong napapansin ninyo pagkakaiba nitong dalawang ito? Siyempre, yung hugis, iba, ano? At ang importante ay yung terminal connector. Yung terminal connector nitong si Meka, dalawa. Kita ba, may? Dalawa. Samantalang itong si 1K na potentiometer may tatlong paa o terminal. Nakikita? O, yun po ang ating babasahin. Alin ba ngayon ang pinaka-importante dito? Ano? Gagawin ko po ito ng tinatawag na diagram. Mamaya, pagbabasa natin, ha? Okay. Ipagpatuloy muna uli natin itong dito sa pagbabasa natin kay tinatawag nating Meka. Ano? O, dito ho tayo natapos nung nakaraang content natin. Dito na tayo natapos. Kaya nawalan ho ng audio, nawalan ng sound, kaya ito po ay ating ipagpapatuloy. No? Okay. Ito na, tuloy na natin. Ano? Gamit na ako ng antipara o yung tinatawag nating pambasa. Okay. Kita ba may yung dalawang value? Value ho ng ohms yun. No? Nakikita natin, ha? Okay. Isang 5W 200. Yung nasa baba. Isang, okay, ano, ibig sabihin, yung isa naman ay 5W 220 ohms lamang. Ang pagkakaiba ng dalawa, may K, yung isa ohms. Ano? Kita ba? Hindi masyado makita yung isa sa taas. Aling ito yung nasa taas? Kasi maliit ang, ano, maliit ang, ano, ilalapit ko, ha? O yan. Ayan, yung isa, ha? Isusum mo. Soap lang, unti-unti. Yun, nakasum na. Ayan. Kita na. O, ayan. At saka ito, kita na rin. Mas kita na. O, ayan, ha? Okay. Ngayon, dito, kita ngayon ito si tester. Nakasum ka na rin dito kay tester. Ito, ha? Ito, papakita mo, ha, Mi, ha? Ito, lahat. Nakita ba yan? Pag nakita, isum mo. O, yan. Kita yan. Ha? O, yung... Okay? Okay na? Okay na? Okay. Kagaya ng sabi ko, kapag hindi natin ginagamit si tester, ano? So, laging naka-off. Nakita ba, may? Laging naka-off yan, ha? Yung selector natin laging naka-off. So, si ohms nga pala, no? Ano nga pala ang ating ginagamit ngayon? Ang ating babasahin ngayon, kita din, Miha, ay ang ohms. No? Ang ohms, resistance, continuity, capacitance. Ano? Okay, ohms tayo. Mamaya, si resistance tayo. No? Sir, tanong. Ang tanong, si ohms ba ang may eksaktong value? Opo. Si resistance, meron din po yan. Kaya lamang ay depende, nakadepende sa piyesa. No? Si capacity, meron din po reading yan. Ha? Lahat po yung tatlong yan hanggang 4 na yan, may reading po yan dito kay times 1, times 10, 1K at 10K. Ha? Ulitin ko ang tanong, sir. Sir, lahat ba yan may reading? Ibig sabihin, mayroong basa, bawat pyesa, mayroon po. Pag binasa ang ohms, may reading. Siyempre, ibig sabihin sa Tagalog, basa. Mayroong value. Pagka sa kay resistance, meron din. Kay continuity, meron din. Yan ay nakadepende sa pyesa. Capacitance, o lalo na, meron sa capacitor. O yan ang mga range position natin, ha? O yan po. Para dito sa tinatawag nating analog multi-tester. Dito sa analog multi-tester. Okay, kita na ito na. Okay. Balikan natin itong ating unahin natin. Itong tinatawag nating, ito ni-review ko lang, ha, natin. Ito yung pinakahuli. Ngayon, wala tayong, yung isang terminal connector. Ulitin ko, ha.
pwede magkabaliktad ulit, ha? O, pwede doon. Pwede itong isang conductor na ito sa isang paa, yung red, at pwede naman ay dito. Okay. O, ngayon, wala pong paggalaw at walang pagbasa ang ating multi-tester. No, hindi nagalaw, hindi gumalaw, ano? Bakit? Kasi nga, hindi pa tayo naka-range doon sa tamang position para basahin ang mika. Wala pa tayo, hindi pa tayo naka-range doon sa tamang position. I-range natin, ano? So, i-range natin sa alisin ko muna, ha? So, i-range natin sa pinakamababa na ang times 1. Okay? Kita mo eh? Sa times 1, kita? Wala nang takip dito, sabi mo, natatakpan, ha? O, yan. Balikan natin, ulitin natin, ha? Okay. So, ngayon, ano sabi ko? Bago tayo mag-tester ng pyesa, bago natin testerin ng pyesa, mag-ohms adjustment tayo. Paano ang pag-ohm adjustment natin? Pagdidikitin natin, wala. Wala sa zero. So, anong gagawin natin? Ohm adjustment. Nakikita, ha? Isi-zero natin. Ayan. Pinagdikit natin ang dalawang tip ng test prob. At yan, nasa zero na, ano? Yan, nasa zero. Okay. Yan, nasa zero na. Okay? Ngayon, yan, nasa zero na rin doon, ano? Ulitin ko, bawat pagtitest natin ng pyesa, laging nasa zero. Okay. Connect natin. 200K. Okay? Dapat ay nasa 200. Ayun. Dapat ho ay nasa 200 siya. 200, ha? Ayun, 200, ha? Okay. Tingnan natin. Uy. Bakit? Bakit hindi gumalaw at nabasa si tester? Kasi mababa yung range. Mababa times 1 lang, ano? Pagka may K na, sabi ko nga, kapag may K na, ilalagay natin sa K, ano? Ayun, ha? Ililipat natin, ano? Ililipat natin, hindi ilalagay. Ililipat natin, isi-select natin, pipiliin natin sa 1K. Kitang-kita ba, me? Yan. Tapos, yun, nakita natin, gumalaw yung pointer, pero hindi tayo nag-zero. Pero mag-zero muna tayo, ha? Mag-zero adjustment tayo, ha? Dahil wala sa zero. Okay? Lagay natin sa 0. Yan, ha? Doon na natin malalaman. Kanina, hindi gumalaw yung pointer sa times 1. So, hindi gumalaw yung pointer sa times 1. Okay? Hindi siya nagbasa. No? Ngayon, nilagay natin sa times 1K, may K na kasi 200K. So, may K. So, titingnan natin kung nasa 200. Titingnan ko, kasama kayo, ha? Titingnan natin doon yung tinatawag nating pagbabasa ng analog multi-tester. Okay? Ayun. Ayun. No? So, nasa 250. No? Samantalang 200K. Bakit kaya? Okay. Balikan natin ulit yung zero. Baka hindi tayo nakaserong maayos. Okay? Maayos naman yung ating pagkaka-adjust ng zero. No? Adjust ulit natin. Maayos na, no? Okay. Sa calibration, titingnan kung nakalibrate. Hindi masyado. Calibrate natin ng konti. Ayan. Ayan na. Calibrate natin ng konti. Ayan na. Sa bawat pagtitest ng pyesa natin, alam natin. Okay. So, 200. Ayun. Ayun, nasa 250. Ano? Bakit kaya? Nasa 250. Okay, papaliwanag ko muna, ha, para mas malinaw. Bakit nasa 250? Okay, papaliwanag ko, ha. Mayroon tayong tinatawag na, sa resistor, mayroon tayong tinatawag na tolerance. Ano? Tolerance. Ibig sabihin ng tolerance, diyan napapasok yung tolerance, ha. Kaya tayo may sa color code din, may gold tayo. Ang ibig sabihin ng tolerance, mayroon tayong positive or negative tolerance. Na, kung ang value, nakita natin, pakita mo, kung ang value ay 200,
kilo ohms. Kung ang value ha, yan yung value. So, ngayon, binasa ni tester, nakikita ba? Ha? Nakita, yun ha? Binasa ni tester ng 250. Okay. Yun ang ibig sabihin nun, yung tolerance. Pwede siyang tumaas ng 50, no? At pwede namang bumaba sa 50 o mas mababa pa. Kasi, bakit? Ibig sabihin, good findings ito eh. No? Good findings ha. Tolerance ha. Ibig sabihin, may tolerance tayo na nakita dito sa pagbabasa ng tester. Sa digital, ganun din ha. Okay. Bakit? Kasi hindi maaaring defective itong piyesa. Kasi wala siya panghinang eh. Buo pa eh, oh. Na, buo pa. So, kaya ang nabasa ni tester is 250 o 260. Maging 240, pwede rin siya tinatawag nating 250, 260, 220, basta almost 200. Maging tumaas o kaya bumaba. Ayun ang ibig sabihin ng tolerance. Okay? Maliwanag na dito sa isang ano natin. O ngayon, pupunta naman tayo dito. Nababasa ba yung volume eh? Nakikita ba niya yung value? Toto, 2-0. Ha? Baliktad ba? Ayan. Basa na. 2, 0. 007 ba yan o 1? Wala, tatlong ano lang yan, tatlong digit lang yan. Palagay dyan. Natin ha. Ito ho yun, na. Ito yun ha. Lalakihan ko ito ha, lalakihan ko. Dito sa whiteboard. Ang value ng ating tinatawag natin. Purahin natin ha. Ang value nito, is nakalagay dito. Mababasa natin, hindi nakalagay ha, mababasa natin ay yung 5. Ano nga ba ibig sabihin ng 5W? Ang W ay watt ha. Yan yung watt. Yung size, sukat ha. Sukat. Mong tinatawag nating pyesa. Size ito ha. Size, sukat. Ha? Nakalagay ay, mababasa natin, 2, hindi nakalagay, 2, 0 ohms. O, ibig sabihin, yan nakalagay. No? Makikita natin eh, no? Kita ba, may? Kita yung nakasulat, kita rin yung nasa baba. Ano, okay na? Nakikita na? Yeah. Yung pyesa kita, tsaka yung nakasalat sa whiteboard. SW ba yan? 27? 22? Hindi. Oo. 5W, hindi. 5W. Oo. 0? Oo. Saka yung ohms. Yung symbol namin, ohms ang tawag dyan, ha? Pag nakakita. So, yung kanina, yung magkaiba ha, yung kanina 200K ohms. Ang tanong ha, dito ha, may malaking katanungan dito. May malaking katanungan dito ha, sa dalawang ito ha, sa dalawa. Ang hawak ko sa dalawa ha, kahit hindi na makita basta sa dalawang ito. Itong malaking tanong. Sasagutin natin ha. Sir, alin ang mas mataas ang value? Yung toto 0 ohms o yung toto 00 kilo ohms? Ang tanong, alin ang mas mataas ang value? Sagot, ang mataas ang value ay yung may K. Yung may K, yung kilo ohms, ha?
Mas mapataas, ha? Ay, kasi kung bibilangin, 220, pareho sila, ha? 220 sa 200. O, kung sa value, mas mataas yung K, ha? Yung may K. Mas mataas po yung may K, ha? Itong may K, kaysa doon sa ohms lamang. Okay? O, ngayon, dito tayo kay tester. Ulitin ko, ha? Sir, ang tanong, pareho silang 5W, ha? Parehong 5W. Yung isa 5W, tapos isang isa is 5W. Ibig sabihin, same size, magkapareho ang sukat. Magkaiba ang value. Okay? Ang magkaiba. O, sir, ulitin ko, alin lang mas mataas ang value? Yung pong may K, ha? Hindi ho yung 22, yung 200K o yung 22 ohms. Siyempre, ha? Maliwanag. Malinaw, ha? Okay. O, yan. Ngayon, dito sa tinatawag nating range position, dito na tayo, balik tayo dito. Ipakita mo ng buong-buo ito. Dito na tayo, ha? O, dito. Pakita mo, ha? O, para sa mga mababang value, ang multiply natin ay times 1. Kita ba? Ha? Para sa mababang value. Para sa pinakamataas na value, 10K. Siyempre, 1,000 yun eh. Kumpla mo sa 1, sa K sa 1,000. Okay? Ngayon, babasahin natin ito. Kasi, ulitin ko, ha? Ito si 5W, 200 kilo ohms, binasa na siya ng 250. Na? Ayan na. Ngayon, babasahin ngayon ito. Hindi tayo, nalagay ko isang terminal, ha? Pwede magkabaliktad, ha? Nalagay ko. Hindi tayo nag-alis o naglipat ng selector. 1K pa rin. No? Paano kaya babasahin ito? 1K pa rin, ano? So, mababa ang value eh. Titingnan natin kung ano ang ituturo ni pointer. So, i-connect ko sa isang terminal. Kita ba? Okay. Tingnan mabuti yung pagkilos ng pointer. Lagyan natin. Walang nabasa. Walang nabasa. Zero. Nakita mo? Walang nabasa. Mataas ang... So, ibig sabihin, doon naman bumaliktad kanina. Kaya mataas at walang mabasa kasi mataas yung range position mo. Okay, maliwanag, ha? Kaya wala siyang nabasa at nag-zero, mataas yung range position mo. Yung kanina, walang nabasa nung naka-times 1 kasi mababa ang range position mo. Baliktad kanina, ano? Maliwanag, ha? Bakit nag-zero siya, sir? Ay, kinunik natin. Ba't nag-zero siya? Wala siyang nabasa. Zero eh. Walang nabasa eh. Ha? Pero gumalaw yung pointer. Bakit? Kasi mataas yung range position mo. Kailangan ibaba mo. Kasi mababa nga ang value ni 200 ohms kisa kay 200K. Maliwanag, ano? Maliwanag. Anong gagawin natin? Ang gagawin ko, alsin ko rin yung terminal, ha, yung isa. Ang gagawin ko, ibabalik ko ngayon ang selector, range position ko sa times 1. Ayan. Kita mo nasa times 1. Anong gagawin natin? Kapag nag-alis tayo ng range position, anong gagawin? Ha? Gagawin uli natin ang ohms adjustment kasi wala sa 0, nasa 10. Pag pinagdikit ko yung connector niya, wala sa 0, nasa 10. Wala. Di mag-a-adjust tayo uli. Ayun, maliwanag, ha? Nababasa. 0 ohm adjustment. Isi-zero natin. Ayan. Kailangan, nasaan si 220? Ha? Ay, nadun din si 220. Ano? Ha? Nadun din yun. Kasi mababa na yung value niya eh. Ano? Ayan, ha? Ngayon, tingnan natin. Kasi nag-zero, bumalaw yung pointer, nasa 0. Kasi nasa mataas na range position ang ating tester. Okay? Ngayon, tingnan nga natin kung 200 nga, ituturo nga naman ng 200 doon, kung magtatama na. Okay, lagay natin. Ayun. Nakita. Ano? Ayun, tumama, Ayan.
tolerance lang na 180. Ng 180 to 200 na rin ang count niyan. O, ibig sabihin kanina, na naka times 1 siya, kasi times K, mataas yung range position mo. Kaya nag-0. Ngayon, inexakto mo na sa times 1, nagkaroon na siya ng reading. Nabasa na siya ng 200. Maliwanag. Maliwanag po. Siguro maliwanag, O, yan, nagkaroon na siya ng reading. Nagkaroon na siya ng tinatawag natin binasa na ni pointer, nagbasa na si tester. Times 1. Ibig sabihin, 220 ohms. Ayan, 220 ohms. Ayun, ang pointer ho natin ay nagkakaroon ng tinatawag nating tolerance, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Okay. O, ayun. Balik natin. O, ayun, 200. Bakit? Kasi nga ho, buo siya wala pa siyang lead wala pa siyang hinang. No, buo pa. Ang findings po, lahat ng tinitester natin, ulitin ko ang findings natin, lahat ng tinitester natin ay good. Ito, ano yung mga findings result? Okay? Dito mo itapat niya. Kapag nag-tester tayo ng isang pyesa, lumalabas ang result. Parang sabi ko nga sa doktor, ang tawag niyan, Englishin natin ng konti, no? Findings result. Sa tinatawag nating actual reading. Actual reading. Actual readings, sa ohms. No? Actual readings ohm. May findings result. Ang finding result natin po, uulitin ko ito ay sa mga piyesang kapag tinanggal na, kapag galing na sa board, mag-reading na tayo ng actual reading, mayroon na tayong tinatawag na findings result. Nag-reading tayo, pinull out natin, in-out circuit natin itong piyesang ito o mga piyesang ito, mayroon na siyang findings result kapag binasa natin sa tester. Ano yung mga findings result? Meron pong 5 Number 1. Ito mayroon tinatawag na open. Unahin natin Number 1, shorted. Okay? Yan, shorted resistance. Reading. Okay? Ito yung number 2, open o shorted, open. Resistance reading. Number 3, leak. Abig sabihin sa Tagalog ng leak? O leakage, mayroong leak. Leakage resistance reading. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin ay kung sa gripo ay mayroon ng tagas. Pero ito iba ang leakage reading natin, ibig sabihin, hindi na akma doon sa value. Ang ibig sabihin ng leak Number 4, burn. Ano ba sa Tagalog ang burn? Sunog. Sunog ang pyesa. Pag galing na sa board, nakita natin, sunog na, wala nang kulay. Burn na yan, sunog na. Burn out, yun, ang tawag doon. Burn out. Sunog, wala nang resistance yan, wala na, At ang panglima, ay good. So, kaya, sinasabi ko dito, sa ating content na ito, sa pyesa, kapag nagbasa tayo, wala akong sinatawag ditong sira. Walang sira ang pyesa. Lahat ay dadaan dito. So, good. Ibig sabihin, good resistance, ang basa natin ay good. So, yan po yung 5 Pag binasa natin, yan yung 5 findings result sa actual reading natin ng ohms. Wala akong sinulat na sira, Walang sira akong sinulat. Okay. Wala akong binanggit, Wala tayo.
ang isang technician hindi nagbabanggit ng hindi tama o akma doon sa mga binabasa nating mga pyesa. Okay, number 1, shorted ang pyesa. Ulitin ko ha, tatagalogin ko. Ibig sabihin, sir, paano yan? Sa mga susunod nating actual content at sa actual na natin, papakita ko sa inyo kung paano ang pyesang shorted. Na, initial paliwanag ko muna. Pag sinabing shorted, ibig sabihin yung pointer gumalaw pero nag-zero. Kahit na itinaas mo dito, dinaan mo sa times 1, times 10, times 1k, times 10k, yung selector ay zero pa rin. Zero pa rin ang basa ni pointer, yung po ay shorted, ha? Ulitin ko ha, kahit wala pa yung pyesa natin na binabasa rito sa actual, no? Kita ba mi? Kahit na binabasa na at wala pa tayong pyesa, dinaan natin sa times 1, nag-zero pa rin. Kagaya kanina, nag-zero pa rin. Nag-range position tayo sa times 10, nag-zero pa rin. Nag-zero ng times 1k, zero pa rin ang basa. Doon lang sa times 1, pinakamababa na, nag-zero pa rin eh. Ibig sabihin, shorted na yung pyesa natin. Yun ang ibig sabihin na shorted. Ibig sabihin, kapag ikinabit natin, so yung kuryente ay malayang nakakatakbo ng tuloy-tuloy. No? Dahil ito, ulitin ko ha, at ulit-ulitin ko, ang trabaho ng resistor ay mag-control, mag-control. Yung tagapag-control ng tinatawag nating daloy ng kuryente. Tatalakayan natin yan pagdating dito sa actual testing natin ng potentiometer. Ano naman yung open? Ano naman itong open? Nakikita ba may open resistance? Okay, ang open resistance naman po, binasa natin sa times 1, no? Nag-range tayo ng times 1, hindi naman gumalaw si pointer, nag-times 10 tayo, wala pa rin paggalaw si pointer, hanggang inilagay na natin sa pinakamataas, ay hindi pa rin gumalaw si pointer, yun po ang tinatawag na shorted, open. Open, ibig sabihin, wala nang dadaloy na kuryente. Nilagay natin sa times 1, nilagay natin sa 10, nilagay natin sa pinakamataas, ang pointer hindi kumilos, hindi kumilos ang pointer, yun po ang tinatawag na shorted. Kagaya po nito, hindi po ayoko maghalimbawa kailangan kasi yung talagang actual, yung tuloy-tuloy, So binasa natin ito, at yung pointer nilagay na natin sa pinakamataas, hindi gumalaw yung pointer, yun po ang open. Yun ang open. Actually natin yan sa mga susunod nating content. I-review ko kasi ito nga lagi natin kasama pagdating sa actual. Ano naman sir yung leak? Ibig sabihin, kapag 200 kilo ohms, binasa ho siya, 200 kilo ohms, tapos binasa na ho siya ng 1K o 500, mas mababa na, no? Mas mataas na. O kaya naman ay binasa po siya ng 10. Binasa ni pointer ng 10 o 20. Yun po ay leak na. Hindi na natin pwedeng ikabit muli doon sa isang circuito. Kapag leak na. Sa puwali, meron naman siyang nababasang value pero hindi na sapat doon sa kanyang kakayahan. Okay? Yun po ang leak. Ano naman ang burnout? Ang burnout, ibig sabihin, nakita natin si color coding, si resistor. Nakita natin dito. Pakita mo ito. Kita ba may yung kulay? Kita yung kulay? Nakita natin doon. Itim na. Itim na. Dumaan na. Nasunog na. So, hindi na natin mabasa yung kulay. So, ang tawag doon, burnout. Ang tawag doon, burnout. Sunog na Hindi na nakita yung mga kulay Kita ba yung mga resistor dyan? Nakita mo yung color coding, sunog na po yan, wala na tayo. So, mas maganda nakikita rin yun ng actual yan kung ano ang ibig sabihin. Pero, initial pa lang po itong aking pagpapariwanag sa finding result ng isang pyesa, oras na iyong binasa sa tester. Kita ba itong tester, me? Okay ba yung
Yan, pagkakaano ng tester, ha? Oras na binasa mo ito, ha? At dumaan ho sa findings dito. O ngayon, binasa kanina natin, ano? Ito yung sabi ko, walang hinang. So, ang resulta ay good. Good ang resulta nito. Ha? Ito. Lahat ng ito ay good. Okay? O, ngayon. O, yan. O, ngayon, maglalagay ako ng isang sandalan nito para mas makita natin ng ano, ng maayos. Okay. Para makita. Push mo. Push. Okay. Balikan natin. Ano? At ipaliwanag ko nga. Ano? Balikan natin. Kasi mayroon na tayong stand ng ating whiteboard. Ano? O maliwanag na ha. Kita-kita namin ha. O yung range position natin ng times 1, times 10, 1K, 10K. Ano? Ayan yung range position natin. Actual ha. Kapag ang pyesa natin, dito tayo sa isang tinatawag nating, eto, maliwanag na ito ha. Ngayon, dito, wala tayong nakitang nakasulat na value. Wire 1 po ito ha. Ang tawag dito ay wire 1. Nakikita naman may wire na nakapaikot doon sa buong pyesa. Ano? Ngayon, ito po ay may hinang na. May hinang na. Ngayon, ito na, maliwanag na. Maganda ng naging resulta ngayon. Kapag nag-tester tayo ng isang pyesa, ito na po yung findings result sa kita ba may? Itutok mo dito. Actual reading ng ohms. Ano? Ang ohms natin ay yung times 1, times 10, 1K at 10K. Actual reading ha. Findings result o resulta kapag binasa natin. Shorted, open, leak, burnout, at saka good. Kita ha. Yan. So, kung kailangan ay i-zoom mo ng mas mababang kita lahat para nakikita pati tester, ay pakita natin. Pakita natin sa kanila para mas madali nilang maintindihan. Ulitin ko ha. Mayroon na po itong lead o hina nyo sa actual yan kung bakit may lead. Ay na ha. Ngayon, wala tayong mabasang anumang nakamarka ha. Ala tayong mababasa. Ngayon, dadaan tayo kay tester. Ngayon, ang sasangguni natin kay tester. Tester, wala akong mabasa paano babasahin? Sabi ni tester, okay, una mong gawin, ilagay mo sa range position na pinakamataas, nakikita, pinakamababa, nakita ba may? Ilagay mo siya, na, doon pa lang, pag mayroon ng nabasa, pero siguraduhin mong lagi kang nagsisiro ha, lagi mong isisiro yung pointer ha, bago mo suriin yung pyesa, ano? Siguraduhin mong laging nagsisiro ha. Yan. Okay. Ngayon, sige, isi-share natin, naka-range position ngayon dito sa times 1. Ano, range position sa times 1. So, connect natin. Alligator pala yung ginagamit ko ha. Nakita nyo ha. Nakita nyo po. Kita nyo ha. Wala sa 0 ha. Wala sa 0. Kita ba may? Anong gagawin natin? Ay di isi-share natin. Ayan, isi-share natin. Ayan, naka-share na, ano? Ayan. Ayan. Ayos na, sabi ni tester. Ngayon, sige, sa pinakabababa muna, doon mo muna ilagay. Kailangan may mabasa na si pointer, ha? Kailangan maituro ng mabasa si pointer. Kung papansin nyo, bakit ang words ko ditong ginagamit ay pointer at pagbabasa? Bakit? Kasi yung iba, nakikinig ko, kita nyo, hindi pumapalo. Pag pumalo dito, parang pangitingnan yung palo. So, ang magandang sanang words na Tagalog kahit na English Taglish ay may mabasa si pointer. May basa. Ang tawag nga nung iba dyan ay needle Needle. Yung gumagalaw na yan, needle. Pero mas maganda ang ating tamang tawag. Ayun ang talagang tamang, ang pangkalahatan na siguro kahit na sa ibang lugar, ibang lugar ng mundo, yun ang talagang tawag. May tawag na needle, may tawag na pointer, may tawag na palo. Huwag yung palo, parang pangit pakinggan. Yan, nakita natin,
kumikilos, gumagalaw si pointer, nag-0 tayo, naka-times range position tayo time 1, nasa 0. Okay, basahin na natin si wire 1 resistor. Nasa ohms pa rin ha tayo ha. Wala pa rin tayo, hindi ko kayo bibitawan ng lahat ng pyesa na nababasa natin sa ohms ang value. Okay, isang terminal, ilagay natin, sir, may polarity ba? Wala. Kahit magkabaliktad, walang polarity. Okay lang, kahit magkabaliktad si black at saka si red. So, connect natin si isang terminal si red, si black at si red. Na yun, nakita na yung pointer, miha. Makikita natin na magbabasa. Times 1. Ayun, times 1, nababasa. Tapos magbabasa. Tapos saka natin i-multiply. Times kung saan man dito pumatak ito, kung sa 0 o 0.2 o sa 5, sa 10 o 20 o sa 30, i-multiply natin. Yun ang value nito. Yun ang tamang value. At yun lalabas yung findings result. Ano? Okay, kung saan pumatak ha? Yung, okay. Okay, ayan. Connect na natin. Ayun. Times 1. Pang nabasa natin, di ba sabi ko nga galing sa 10 by 1, ano? Nakalagay doon ay, nakalagay, mababasa natin 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, ibig sabihin, 19 ito. Ibig sabihin, 19 ohms lang, mababa, times 1, ha? 19 ohms lang ito. Nabasa ni pointer nabasa ni tester na 19 19 times 1 equals 19 ohms. Ohms lang mababa. Ulitin ko ha, 19 times 1 equals 19 ohms. Wala tayong makitang ini-marka o anong mga marka. So 19 ohms yan. Sabi ni tester, 19 ohms. So yun ang ating mababasa. Kasi mababa. Pero bakit ang laki? Sir, wala sa laki yan. Basta wala sa watts yan. Basta yung naka-indicate na tamang value ng ohms, yun ang kanyang value. Okay? Maliwanag. Ngayon, 19 ha. 19 or 20. Nakita nyo? So, tolerance, maaaring 20 ito. Kasi bakit? May tolerance Di ba yung tolerance yung pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Okay. Naintindihan po ha. Naintindihan natin ha. Okay. Pupunta at dadako tayo sa mga findings. Pakita mo yung buong findings mo, buong whiteboard. Nakikita ba? Yung buong whiteboard na. Simula doon sa actual ohms hanggang dito sa good. Okay, nakikita na. Ngayon, ano ang findings natin? Shorted ba siya? Ano nga ba yung shorted? Naglagay tayo, select natin, pinili natin sa times 1 at saka sa 10, nag-0. Yun ang shorted. Ang open naman, times 1 natin hanggang inlagay natin sa 10K, hindi naman gumalaw si pointer. Yun naman ang open. Ang lit naman, ibig sabihin, kung ito ay 20, kung ito ay 20 ohms, at ito ay nagbasa na ng 1, o kaya 5 hanggang 5, ibig sabihin, leak na ang findings result. Ngayon, nabasa natin ito ng 20, kasi sabi nga natin is, wala namang burnout, hindi naman siya sunog. Hindi naman sunog Sunog ba? Wala, Ibig sabihin, good findings ang ating piyesang ito. Good findings. Ayun, ang kagandahang meron na tayong hindi to halimbawa ha, kasi actual, hindi po tayo naghalimbawa dito. Okay, ayun lang. Sa times 1 lang, nagbasa na si pointer, binasa na niya ng 20 or 19. Ayun, nag-220 o nag-19, nakita natin. So, maximum tolerance yun, 20 yan. Nagbasa na siya, yan yung resulta natin is finding is good. Yung pyesa. Good yung pyesa. Okay. Yan na. Yan na yung ating binasa, na dalawang resistor. Meka, yung color coding nung nakaraan yun, content. Meka at saka wire 1. Pupunta naman tayo dito sa may 4
ang tinatawag nating tatlo ang terminal. Ayan. Nababasa ba 1K? May? Nababasa? Okay. Ngayon, idadiagram ko ito dito. Ha? Idodrawing ko ito dito. Ito mismo ha, para maintindihan nyo ha. Idodrawing ko dito ha. Pasensyahan nyo lang ang aking drawing ha, kung ito ay medyo may kapangitan. Idodrawing ko ha. Bilog, mga bata. Tapos, lalagyan natin doon ng hugis. Tapos, lalagyan na uli natin ng hugis na panibago. Tapos, meron siyang knob connector. Ano? Okay. Bilog. Na. Lalagyan natin ng tatlong terminal. Na doon yung 1K. Kita ba? Ha? Itong terminal na ito, na connector, lalagyan natin ng number. 1, 2, 3. Kita ba? O yan, nahabaan ko na yung paa. Ano? 1, 2, 3. O. Kita ba? O, pangit ba yung drawing? Hindi makakitang masyado. Aayusin natin. Gandahan natin ng mais nyo maganda-gandang drawing ha. Para medyo malaki-laki. Lalakihan ko na. Ayan. Yan. Oh. Ito po yung pihitan ha. Kita ba me? O ito yung pihitan oh, yung pihitan. Ito yun ha, handle. Ito yung tinatawag nating knob, saksakan ng knob. At kung paano yan, papakita ko sa inyo yan ha. Meron tayong actual na radyo dito mamaya. Okay, mamaya hanapin ko po ha. So, sa mga content natin, makikita natin ito, ha? Makikita na natin ito sa bawat content natin. Lalagyan natin ng value. Ang nakalagay, 1K. Okay? O, alam natin yung 1K, ha? 1,000 yun. Ibig sabihin, ha? 1,000. Okay, lalagyan natin ng tatlong terminal. O, sabi nila, paa, ha? Pin number 1, pin number 2, terminal 2, number 3. O, yan. Medyo tumatama dito ha. Tumatama na, nakikita. O yan ha. Okay. Lalagyan natin ng number 1, 2, 3. Na. Okay. Ayun. Ayun yan ha. Kita ba may? Yung 1, 2, 3. Kita, ano? Ayan ha. Okay. 1, 2, 3. Okay. Sila yung ano sana? Nahulog. Ayun. Talagang mabenta, no? Ayan ha. O ngayon, dito tayo na sa actual. No? Okay, 1K. Kita ba mi? 1K. Terminal number 1. Terminal number 1, terminal number 2, terminal number 1, number 2, number 3. No, yun, 1, 2, 3. Okay. Sir, dadaan ulit kay tester. Oh. Ngayon, kapag nakamarka ay K, may K, ano? O, di syempre, ang ating tester, kita ba may? Ilalagay natin siya 1K. Okay? 1K. O, naka-range na. Ano naman uli ang gagawin natin? Eh, di syempre, lagi tayong magsisiro. Lagi tayong magsisiro. So, lagyan natin sa 0.
ilagay ko, i-connect ko sa 0. Yan. I-calibrate ko, ang tawag lang, calibrate, sa 0. Yan, nasa 0 na, Okay. Tatlo siya. Ikumpara natin dito sa dalawa lang, Dalawa lang. So, tatlo siya. So, ang pagkuha ng value, o paghanap ng value, sabi ni tester, yung 1 into, Yung 1 into. Kaya itong 1 into equals 1K. 1 in 3. Correct ha, correct ko ha. 1 in 3. 1 in 3 equals 1K. Maliwanag ha. 1 in 3 equals 1K. Okay? So 1K yun. No? Ngayon, kahalagahan kasi nitong aking test prob na alligator, pwede kong i-claim kasi kumpara natin dito, mahirap hindi man mahirap kasi sa mga technician, sa aming mga technician, madaling gamitin yan ganyan. Pero ngayon, para mas maliwanag, kasi nga nagpapaliwanag ako sa inyo para malaman ninyo kaagad. Kasi para yung oras natin, kasi dito sa content na ito, ay mabilis ang dito sa pag-upload natin sa Facebook at saka sa YouTube. Sa YouTube, okay lang kahit mahaba. Pero sa Facebook, may limit lang, yung time limit lang hanggang 11 minute lang. Kaya medyo aking ini-exacto na yung paliwanag Okay. 1 and 3. 1 and 3. Lagay ko sa number 1. Kunin ko sa number 1. Nag-0 na tayo 1K Okay. I-connect ko na sa number 3. Saan nga pala dapat magbasa si printer? Saan nga pala dapat magbasa? Kasi ita-times niya 1 times 1, 1K times 1K, dapat na doon equals 1K. Tama ba yung mathematics ko? 1,000 times 1 equals 1,000. Tama dapat daw doon sa 1, magbasa. Okay. I-connect natin sa isang terminal. Kita nyo? Tama yung 1 ayun 1. 1 times 1,000 equals 1,000. Ang findings natin is good. Hindi siya shorted, hindi siya open, hindi siya leaked, hindi sunog. Good. Kasi bakit? Wala ngang hinang, sabi ko nga Kapag wala pang hinang, wala pang lead, good. Ayun, ang galing. Galing ni tester. Pero sabi ko, siya kaya dapat magbasa si pointer. Doon sa 1 times 1K equals 1K. Tama ba? Sabi ko, tama. Okay, tingnan, galing ni tester, ang galing. Ayun, 1. Di ba? 1. Di ba? Yan. Ito pong piyesang ito, isasabihin ko sa inyo kung saan matatagpuan ito Kung saan matatagpuan. Sasabihin ko sa inyo, ang potentiometer variable resistor ay tinatawag na volume control. Ano ibig sabihin ng volume sa Tagalog? Sa radyo, ano ang ibig sabihin? Sa radyo, napatagpuan natin sa radyo, So, ulitin ko, sa content na ito, meron na kayong makukuhang idea, kukuha ako ng isang radyo. Kuha ako ng isang radyo. Nasaan dyan si potentiometer? Kita ba yung nasa gilid me? Nababasa. Nababasa, ayun. Ayun, ito. Ayan po yung si potentiometer, Ang trabaho nito, ulitin ko, volume control. Ito po yan. Sa loob nito, ito po, volume. Basa Basa ba? Volume. Kita natin. Actual po, maririnig nyo, Ang trabaho nito ay volume. Sa Tagalog, pwedeng palakasin, pwedeng pahinain. Ulitin ko, pwedeng palakasin, pwedeng pahinain. Ito po ang actual bubuksan ko kasi may sabi dito, may off, nababasa ba, may kita? May off at saka may on.
Ngayon, ay di i-on ko muna ha. Palakasin. Huwag ho kayo magugulat ha. Medyo may kaingayan muna ha. Okay. Ha? Ayan ha, volume. Ito po yan ha. Shock control ha. Ang resistor ay, ito ha, ang resistor ay tagapag-limit ng daloy ng kuryente. Lilimit ng kuryente. Limit ng volume. Limit ng tunog. Ang volume ay tagapagpalakas ng tunog. Ha? Tunog. Tunog. Volume. Okay. I-on muna natin. Huwag kayo magugulat ha. Pasensya muna sa mga kapitbahay na maingay ha. Okay. Ayan na. Nakikita ba may? O, i-on ko. Ang trabaho po nun ha. I-on ko ngayon. O, yan. Naka-on na. Lumagitik eh. Yan na. Ha? Ngayon. Lalakasan ko. O, hinaan ko. O, yan. Kita nyo? O, lalakasan ko. O, hinaan ko. O, yun po ang trabaho nito. Ha? Ulitin ko. O, kita nyo. Ha? Pipitin ko. Lalakasan ko. Hihinaan ko. Wala nga lang ho, makikinig tayo. Ayun ho. Ha? Doon nakakabit. Ha? Yun ho, ang nakakabit doon ha. Kita ba, may? O, yun ho. Ha? O, ngayon. Paano makikita natin si tester? Ha? Sabi dito, ha? Sabi dito, ano? O, i-on. Ha? Lalakasan, hihinaan. I-on, lakasan, hihinaan. O, ayan ha. O, ayan. I-decay tester, ito. Kung ito ha, 1K ha. Ang value 1K. Yun namang 1 into ito namang 1 and 2, ito naman ho yung tinatawag nating adjust ho. Adjust. O, yung 1 into ha. 0 o 1K to 0. 1K o 1 ha, 1. Ayun, nakikita to 0. Nasaan yung 0? Na doon. O na ito. Ha? Ayan. Ngayon, yun ang trabaho. Nasaan si 1 and 2? Ito yung number 1, yung pula. No, ito yung number 2, yung nasa gitna. Ililipat natin yung connector doon sa gitna. Nag-zero ha, nag-zero. Inalis natin eh. O, ayan, kabit natin. O, yun, 1, di ba? O, inalis natin doon sa isang pa. Di, mag-zero, siyempre. Ilalagay natin, kukunik natin sa gitna. Ayun. Ngayon nakita nyo, na doon sa mahigit na sa 0. No? Titigan nyo mabuti. Pakita nyo mabuti, miha. Titigan nyo mabuti, ha? Habang iniikot ko, o turn on, turn off, o yung iniikot ko, dapat nagsisiro siya habang iniikot ko. Okay? Nasa 1. Ayun, pumunta sa 1, ano? Pag itinon ko ng pakanan, inikot ko ng pakanan, dapat ito pupunta sa 0. Ayun, iniikot ko. Nasa 0? Babalik ko ulit. Nasa 1? Yan yung 1 into ha. Nasa 0. Nasa 1. Balik sa 0. Nasa 1. Ito po yun ha. Ito yung actual. I-on natin. Balik sa 0. Balik sa 0. Balik sa on. Ayan. On. Hinaan natin. Lalakasan natin. Ito po yan ha. Ganito yan. Ito yan. Malakas po yan. Pag naka 1 ha, malakas yung volume. Pag nasa 0, ibig sabihin, walang tunog. Walang tunog yung volume. Pag nasa 0. Pag nasa 1, malakas yung tunog. Naintindihan nyo? Yun ho, yung piyesang yan. Potentiometer, variable resistor. Ayan ha, naka 1. Okay. Ibig sabihin, malakas po yan ha. Kung dito po yan, malakas yan ha. Ayan, malakas yan. Babalik natin sa 0. Babalik natin sa 0 ha. Ikutin natin pa kanan. Ayan. Okay? Hinaan natin. No.
Lakasan natin. Oh. Nakikita ba, ma? Bakit ikot? Nababasa nila? O, yan po, ha? O, ano naman ang findings niya? Shorted ba? Open? Leakage? Burnout? Hindi. Good. O, good. O, ano naman solving ngayon yung isang nasa paa? O, di pwede ho nating ilipat doon yung pula. O, nagsasero. Pag nilikat natin sa pula, punta naman siya sa 1. Kanina nasa 0, ano? Ayan, nakita natin, ha? Inalis natin. Nakikita ba? O, inalis natin, ha? Yan. O, nasa 0, ha? O, nasa 0 yung pointer. O, tanggalin natin. Pag inilipat natin doon sa isang 1 in 3, 2 in 3, ha? 2 in 3 ho. Pag naka 2 in 3, okay, pupunta naman siya sa 1. O, pwede natin ikutin uli natin siya. Babalik uli sa 0. Babalik uli sa 0 kapag inikot natin siya. 1, tapos 0. Ibig sabihin nun, lalakasan, hihinaan. Lalakasan, hihinaan. O, yun, galing ni tester, ano? O, yun po yun, ha? Kahalagahan yan. Okay. Ngayon, yan po yun, dyan po natatapos yung atin, ha? Dyan po, hindi po natatapos, ha? Hindi ko tinatapos. Ha? Hindi ko po tinatapos. At inumpisan lang natin. Yung sa mga ohms reading ng mga resistor natin. Ano? Ha? Ito po yan. Tapos, di ba, mayroon tayong continuity, na may continuity. So, naipaliwanag ko na ho yung continuity, ha. Yung continuity po, reading, na yung continuity reading, ay yung po ay isang tinatawag nating ang continuity reading, ha, naipaliwanag ko na, ha. Nasaan na ba yung ating, ang continuity reading, baliktad na natin, ha? Ayan, baliktad rin natin, ayun pala. Ang continuity reading at resistance reading is halos parehas. Kaya nga lang ho, dapat ay merong, ang resistance reading, dapat ay merong nababasa. Pero walang ohms, ha? O, ito po yung continuity reading. O, na-content ko na ito, siguro yung naaala nyo ito, ano? Babalikan ko. Kahit saan ang range position, pwedeng gumamit ng continuity, ha? Pwede hong gumamit ng continuity kahit times 1, times 10, okay, pwede, ha? O, ang continuity reading, ibig sabihin may continue na daloy o continue na resistance, ha? O, yun po yung pangalawa, ha? Ay, yung pangatlo. Yung resistance reading, pagdating po natin sa transformer, doon ko papaliwanag yung resistance reading, ha? Ang resistance reading ay meron pong tamang o eksaktong pagbasa si pointer. Ang continuity reading, wala. Basta may continuity o kumputol o hindi ho nagkukunik, ito yon. O, sample na naman tayo, nanggaling na tayo dito. Shiblo, lagyan natin Shiblo. Nakarange tayo sa 1K pa rin, ha? Okay lang ho yan. Kahit hindi tayo nagbago, basta pwede yan. Si continuity reading, pwedeng gamitin po lahat yan. Lahat yan, pwede. Si continuity reading, pwedeng gamitin yan. Okay. Connect ko sa terminal na blue, sa wire na blue, hahanapin kung alin dito ang ka-continuous niya. Ano ibig sabihin ng Tagalog ng continuous? Pagpapatuloy, ha? Nung patuloy ng resistance doon sa, so yun, nakita natin, ha? Yung blue, kita ba may? Lagyan natin, i-connect natin dito. So, hindi gumalaw si pointer. Ibig sabihin, hindi siya ang kadugtong o kabilang dulo nitong blue. Connect natin dito. O yan, yun yung continuity reading. Yun yung connect. Balik natin. Lipat naman natin dito sa kulay brown. No? O hindi siya ang kakonekta. Hindi siya ang kaduktong. Lipat naman natin sa isang easy plug na linya. Yun yung kaduktong. Ibig sabihin, yun yung continuity reading. Yun ang continuity reading. Okay, dyan. So, hindi natin po tinatapos yan. Yung pong capacitance reading, pagdating natin sa capacitor, gagamit natin ito. Sa madalit sabi at sa madalit paliwanag po, sa madalit paliwanag, itong ohms, resistance, continuity, capacity, capacitance, ang range position niya po yan ay itong ohms o times 1 times 10 ginagamit. Hindi po itong voltahe.
hindi itong voltahe. Ha? Kaya, itong apat na ito, ohms, resistance reading, ohms reading, continuity reading, at capacitance reading, uulitin ko ha, ito po ang ating range position na ginagamit. Itong times 1, times 10, times 1K, times 6K. Ulitin ko ulit ha. Itong apat na ito, apat na pamamaraan, pagbabasa ng multiplicator, ohms, resistance, continuity, capacitance, reading. Ang range position po niya, nakikita ba may? Ha? Ay times 1, times 10, 1K, 10K. Okay po? Maliwanag po? Ha? Okay, so maliwanag po ha. Nakuha natin, naintindihan natin ha. Yung ohms, yung ohms, resistance, continuity, capacity reading, yan po ay dito ha. O, yan po muna tinatapos ko yung aking isang content na ito. So, meron po ba kayong naintindihan? Kung hindi ho ha, mag-comment po kayo. Ito po pala yung aking mga account sa Facebook at sa YouTube ha, ang account. Sa YouTube channel ko po, sa Facebook ay Filipino Technician. Okay? Filipino Technician po. Sa Facebook po, Filipino Arellano. Yan po, nadyan po yung mga content ko ho, sa YouTube at sa Facebook. Kung kayo po ay may mga gustong itanong, babasahin ko po yun ha. At yung mga comment nyo, ay kung may mga request kayo, o comment pa kayo, o may maliman akong napupuna kayo, ay i-comment nyo po at para malaman ko kung nagugustuhan nyo o nagustuhan nyo ang mga content ko, ang mga video content ko. Ano, nakikita ba yung mukha ko? Sa mukha ko ay hindi pala nakikita yung mukha ko. Pakita mo yung mukha ko, tsaka ito. Kasi baka tayo ay, push mo muna. Push mo. Okay na. Ayan po, kaya dal ako ng dal, hindi pala nakikita yung mukha ko, ito, pakita mo ito din, mukha ko, tsaka ito, yan yung mo, ulitin ko ha, ang account ko po sa Facebook ay Filipino Arellano, sa YouTube po, ang account ko ay Filipino Technician. Kung kayo po ay may mga katanungan, i-comment lang po ninyo. Kung ako po ay mayroong mga pagkakamali o kaya na may gusto kayong itama o gustong itanong ninyo. May napupuna po kayo para malaman ko kung kayo ay mayroong gustong itatong. Kasi ako po ay face-to-face nagtuturo eh. Ngayon lang ako gumagawa ng content eh. Kasi sa face-to-face may mga nagtatanong, Sir, sasabi niya, mayroon akong question, mayroon akong tanong. Anong tanong ninyo? Anong tanong ninyo? Sir, ito po ha, actual ha. Ito, anong tanong ninyo? Sir, may tanong ako. Kapag ho ang isang radyo ha, sabi niyo nga ito, volume, control. Kapag ho binuksan ko, gumagaral-gal, grrrr, grrrr. Pero pag ito, normal naman ang tunog, kaya lang parang may, habang ini-on mo, kaya ito buo tunog ha. Wala pong garal-gal ha. Walang garal-gal. Hinaan ko. Tapos ito, tingnan, walang garal-gal ha, natunog ha. Walang garal. Wala ha, habang hinihinaan ko, wala di ba? May question ha, actual po ito ha, hindi ito kunwari. Kasi pag meron ng konti na, kunwari nakakita kayo ng radyo, habang iniikot niyo gumagaral-gal ang tunog, pangit, sakit sa tainga. Ito hindi ho, habang nilalaksan mo, normal ang ganda ng tunog, hindi ito kunwari ha. Question sir ha, may question ako. Kapag ang radyo ho, ito nga yun, sinasabi kong potentiometer. Ano ho ang dapat gawin? Una-una, syempre po, kailangan makita natin yung tatlong paa, yung terminal. Okay, so, i-out circuit nyo po yun, tatanggalin nyo doon sa loob, So, meron po yung connector na dinadala, nagkukontak po yan, yung tatlong yan, nagkukontak yan. Ang paraan po diyan, ang paraan po diyan, kung ang unang sabi nga ni doktor, finding result yan ang unang remedy o tinatawag na first aid ha, buhusan nyo po ng lighter fluid. Lighter fluid. Kumuha ho kayo ng pusporo.
tapos sindihan nyo, sunog ho yan. Joke lang po yun, ha? Joke lang. Totoo po, yung lighter fluid po ay nakakapagpaalis ng mga buha-buhangin, ng mga alikabok na nagkukontak doon. Kaya gumagaral-galo, may naglolos contact ho doon sa loob. Buhusan nyo ho. Huwag naman pong masyadong marami. Baka maubos yung carbon, ha? May carbon po siya. Kaya nga ho, resistor ha? May carbon contact. Kita ba, ha? Kita. So, huwag niyo munang masyadong bubuhusan. Okay. Tapos, unti-unti nyo ho, unti-unti lang, huwag na mabilis, ha? I-turn nyo, pihit pa kaliwa, pihit pa kanan, pihit pa kaliwa, pihit pa kanan. Pagkatapos sa kanyo, uli po ihinanga. Ngayon, kapag nawala yung garalgal, ibig sabihin po doon, mayroon lang buhangin o alikabok na naglolos contact. Magkukontak ko kaya ho gumagaralgal, ha? O, yun po, ha? Hindi ito po kunwari, ha? Kasi may actual tang yung radyo, ha? Hindi po yan kunwari, no? Okay. Yan po, ha? O, yan po, ha? O, yan ang question, no? Kaya ho, kung kayo may comment to, kasi hindi naman kayo makakapagtanong kasi ito ho ay video, ha? Padaanin natin sa inyong comment. Na, kung may mga tanong kayo. At yun ang ating i-reply ko sa inyo na baka mapagdaanan pa natin sa mga susunod na content. Napakarami ko pang i-content po na maiintindihan nyo. Panoorin nyo po nyo. Ulit-ulitin lang ninyo yung video. Ano ha? Okay. Ngayon, ito po ngayon, yung tinatawag nating pamamaraan. Saan tayo ngayon magpapatuloy, ha? Magpapatuloy sa tinatawag nating magpapatuloy po tayo sa natitira nating pagbabasa ng analog multitester. Magpapatuloy ho tayo. Dito, pakita mo dito, dito sa tinatawag nating voltage reading. Ito po yan, ha? 0 to 10, 0 to 50, 0 to 250. At ito yung pagpapatuloy natin. Tester tayo, ha? Si times 1, times 10, times 1K, tinalakay na natin. Pero atin natin babalikan yan habang tayo ay nag-a-actual at nagre-repair. Ulitin ko, ha? Babalikan natin yan. Ang susunod na po natin na content, maring maya-maya lang o bukas o mamaya kasi madaling araw po ngayon. Okay. Ay yung tinatawag nating volts ng AC at saka ng DC. Yun yung ating i-content na susunod. Yun po ang i-content ko sa inyo na susunod. Yun po yung 0 to 10. 0 to 50. 50, ha? And then, 0 to 250. At doon po sa bandang itaas, 0 to 1,000 sa AC, ha? Ulitin ko, ha? Mag-initial ho ako sa voltage reading, ha? Kapag pula, ito po ay medyo danger. Kaya dapat masilan. Dapat tayo ay mas maingat bilang isang technician kapag nagbabasa tayo na ang voltahe ay alternating current. Paano, sir? Susunod na content po, ha? Kung kayo po ay merong naintindihan dito sa ohms reading natin, dito sa taas, gusto ko rin maunawaan din ninyo itong mga i-content natin na volts. Bakit dito? Bukod tangi, ito ay red. Samantalang si ohms at saka si DC ay hindi, puti, at saka ito, ibig sabihin, ito po ay may pagkadelikado, danger, kaya red. Bakit, sir? Papaliwanag ko po sa inyo, actual din po yan, kagaya nung nakita nyo pagpapatunog ng radyo, actual ko rin po sa inyo ang pagbabasa ng multi-tester, analog tester sa voltage reading ng alternating current at indirect current. Next content po, ha? Abangan nyo po yan. At yan po ay ating papaliwanag. So, comment lang po kayo kung kayo may gustong itanong, kung may natutunan kayo. Ako po unahin nagpapasalamat sa Diyos. Siyempre, siya po ay kasama ko ngayon na nagtuturo sa inyo at para maintindihan po natin at makatulong kami sa inyo. Okay, maraming salamat po. At magandang araw o magandang umaga na po sa inyong lahat. Comment lang po kung kayo ay merong gustong itanong. May natutunan po ba? Maraming salamat.
Magandang umaga po. Salamat.